Usapang budget natin. Budget Talks. Yan, ngayong taon. May tanong ako, goal mo ba ang makaipon? Kakasa ka na ba sa Ipon Challenge? Ako ba tinatanong mo, Yusek? Oh, ikaw. Kasi simula pa lang naman ng taon, Pebrero pa lang tayo, at talagang pag nagsisimula ang taon, nauuso talaga itong tinatawag na Ipon Challenge. Pero hirap to Totoo naman yan, napakahirap talagang mag-ipon, no? Ano yan, from experience. Dahil para matapos mo yung Ipon challenge talaga, kailangan yung commitment. At syempre, meron kang mga bagay na masasakripisyo. Pero kahit mahirap itong gawin at marami namang success stories yung napapala natin sa Ipon Challenge, no? Kaya napakaswerte po natin ngayong gabi at napaunlakan tayo ng nag-iisang Chinky Tan. Ayan, isang motivational speaker, financial educator at author ng mga sikat na libro tungkol sa finances at budgeting. Siya yung tinatawag na pambansang wealth coach ng Pilipinas. Welcome po sa Usapang Budget natin, Sir Chinky Tan. Hello, Sir Chinky. Magandang gabi po, Yusek, Goddess Hope at the same time, Kuya R. Magandang gabi, sir. Ay, nako, very sabi ko nga ngayon lang ako na talagang sobrang na pressure kasi kaharap ko na siya. Idol ko kasi si Sir Chinky eh. Alam mo, feeling ko tanda na ako talaga. Oh, hindi po. Pero kasi ako marami kong natututunan sa kanya. Pag pinapanood ko yung programa niya, nagsimula kami ng misis kong mag-ipon eh. Pero pa siya Dahil sa kanya, no? Na iba yung savings, iba yung pang-emergency. Oo. Usapan namin yung mga bagay. Kaya sana dapat dito si Sir Chinky talagang lumawak pa yung exposure at coverage no? Para marami tayong mga kababayan ang matuto sa inyo. So Sir Chinky, marami ka pong share sa iyong social media page ng mga kwento na naging successful sa kanilang Ipon Challenge. So, sa lahat ng Ipon Challenge stories na na-share mo na, meron po bang isa o dalawang kwento na talagang outstanding o remarkable sa'yo? Yeah, memorable in the sense na Yusek Hope, tama po kayo. Ang tawag po namin sa mga taong nag-ipon, mga iponaryo. Iponaryo. Oo. Kailangan maging iponaryo para maging milyonaryo. Di ba? Oh, So, tama. ang mga iponaryo po ay mga taong talagang naghahangad ng magandang buhay. Kaya ang unang kwento, istorya ng isang bata na I think 8 years old. During that time, napanood ng mga videos ko. Pagkatapos niyan, nagbasa ng libro. Nabasa niya yata yung Ipon Diary and Diary of a Pulubi. At nag-umpisa siya mag-ipon ng barya. So, ang ginagawa niya, pag binibigyan siya ng nanay niya ng allowance, hindi niya talagang binibili. Nagbabaon siya ng pagkain papasok ng school. Aba. So, ang diskarte niya, lahat ng kanyang talagang perang naiipon, na itatabi niya. Bata ito, Bata to. Bata. So, kasi may naman siya, may choice naman siya na gastusin para pambili ng pagkain. Pero ang ginagawa niya, hindi niya ginagastos. Naturuan niyo rin disiplina talaga. No? Yeah, so to cut the long story short, I think in 1 year, kasama na yung mga pakimkim tuwing Christmas sa kanyang mga ninong at ninang, umabot ng 20,000. Wow! Ang kanyang Bata! ipon at 8 years old. 8 years old? Yes, tapos ngayon itong batang ito, nasubaybayan namin, ngayon ay nasa 12 to 13 years old na, may negosyo na siya. Wow! Grabe, no? Grabe pala. Baka pwede pong manghingi ng libro nyo, Sir Chinky, na diary ng mga pulubi. Bibigyan ko kayo. Ay, talaga. Pag sinabing iponaryo, Sir Chinky, talagang patungo doon sa pagiging milyonaryo. Yeah, yun yung... Kasi kapag marunong ka, no? Kasi may mga nagsasabi naman, di ba, Yusek Hope at the same time, Kuya R, na, ay nako, wala naman patutunguhan ng pag-iipon mo, wala naman yung mayaman. Pero hindi alam ng tao na ang pundasyon ng pag-iipon, like for example, kailangan mo ba ng disiplina para mag-ipon? Totoo, kailangan po. Kailangan mo bang magsakripisyo para mag-ipon? Yes na yes. Kailangan mo bang maging consistent para mag-ipon? Yes, tama. Ang tanong, may kakilala na ba kayong matagumpay at naging milyonaryo na walang sakripisyo? Parang wala, no? Na hindi nagdisiplina? Wala. Na hindi consistent? Na hindi Wala. alam ng karamihan ng tao, pag yan, ang katangian ng isang iponaryo, yung katangian mo rin yan na magdadala rin sa iyo sa tagumpay at pagiging milyonaryo.
Paano yan? Dapat sama-sama yung tatlong bagay na yon. Paano kung nagsakripisyo ka, consistent ka, pero wala kang disiplina? Hindi, paano ka naman kung wala kang disiplina, di magagastos mo rin. Nagsakripisyo ka ng konti, consistent ka, tapos may offer na maganda, ano gagawin mo? Since wala kang disiplina, magagastos mo. Ayun ang mahirap pag pinag-usapan ng disiplina. Hindi, lalo na kasi, di ba, marami tayong mga kababayan, yun siya, parang mga one-day millionaire. Yung kapag nakahawak ng pera, no? Ano talaga, excited talaga silang bumili ng mga gusto nila sa mga mall. Mabilis no? maubos. Mabilis maubos. Pero dapat nakikinggan nila yung sinasabi ni Sir Chingy. Hindi kasi nga, yung mindset na pinaghirapan ko naman to, deserve ko to eh. Di ba? Eh, bakit naman ako Oo, magtitipid? Ba't ako nagtatrabaho? Para mag-enjoy. 'Di ba? Pero hindi naintindihan minsan nga pagkakulang ka talaga sa sakripisyo, disiplina. 'Yun nga, ang nangyayari niya, nauubos talaga. Naubos. No? Alright, nandun yung disiplina, nandun yung consistency, nandun yung sakripisyo. Pero sasabihin ng ating mga kababayan, gusto ko yan pero walang-wala rin ako talaga eh. Paano ko sisimulan? Napakasimple lang naman siguro yung di ba, meron naman tayong kasabihan mga Pilipino eh. Kung gusto gagawa ng Paraan. kung ayaw maraming Dahilan. di ba? So, lahat naman nag-uumpisa sa wala eh, di ba? Yung 8 years old nga na sinasabi kanina ni Sir Chingy, syempre, imposible naman na sumasahod na yun or something, di ba? Pero nakaipon. Yusek, searching, ang binabanggit ko dito, yung talagang kapos na sa buhay, mas uunahin pa nila syempre yung pagkain ng pamilya Totoo nila. yun, naintindihan ko yun eh. Pero lahat naman talaga, ako naniniwala ako, sa lahat ng problema may solusyon. Kung hindi ka kasama sa solusyon, kasama ka saan? Problema. Oo, di ba? Oo, correct yan, Hindi, correct. parang ang point lang natin, ganito lang. Kunyari, nasa meeting tayo, di ba? May problema tayo. Ubusin na lang natin ang oras natin sa dalawang bagay. Sa paghanap ng problema, pag-usapan natin ang problema, ubusin natin yung oras natin sa paghanap ng solusyon. Anong gusto mong pag-usapan muna? Solutions. O kung pag-uusapan natin yung kapos talaga, talagang kapos. Wala talaga. Meron bang pupuntahan yun? Wala. Wala. Di ba? So pag-usapan na natin ano pwede natin gawin. Tama. Para magkaroon. So sa pagbabudget, meron tayong tinatawag na bawas dagdag method. Okay. Bawas paano dagdag po neto. yung bawas dagdag? Hindi to tungkol sa eleksyon ha. Dagdag bawas. Okay. Sa pag-iipon po pinag-uusapan natin. Ang bawas dagdag, una, bawasan muna natin ang mga unnecessary gastos natin sa buhay. Kagaya Ayun. ng Marami kasi tayong ginagastos na hindi natin pinapansin na nakakabutas talaga ng bulsa. Laging bagong gadget. Hindi, huwag na sa gadget, malaki yun eh. May kakilala ka bang nag-yosi? yan. Meron, oo. Dami. Magkano kada stick? 10. Makadalawang stick ka lang isang araw. Dalawang stick, 20 isang araw. Times 30 days, 600 a month. Times 12 months, 7,200 a year. Yosi. Nasundan ko yun Yung Diba, ang mismo compute 7,200? Diba? Yes, 7.2. Malaki Kalahating yun. buwan na sweldo ng isang minimum wage earner ng 15,000 na yun. Correct. Next question. May kakilala ka bang umiinom ng mga bottled water, RTD, ready to drink? Yes, madami. Marami. 20 pesos din yun. Araw-arawin mo kahit makaisa ka lang. Oh. Di 600 naman, 7.2. Tubig at yosi, 14,000. May kakilala ka bang nagkakape? Opo. Meron. Marami. Kunyari, siya mapakape, 20 isang araw, 600, 7.2, 21,000 na yun. May kakilala rin ba kayo na may inaalagang numero na minana pa sa lolo? Ay, meron. Meron ako niyan. Meron Diba? meron akong mga kakilalang Pirambol mo. ganyan. Di ba magkano yun? 20 ang ticket. So, kung titingnan mo, yosi, kape, loto, Tubig. tubig, 28,000 a year. Wala. Masyadong Tanungin kita, Kuya R, Mhm. may karpintero bang nag-yosi? Marami. May jeepney driver ba nagkakape? Ay, Meron, oo, dami. para hindi sila antukin. Meron bang mga pinton na umiinom ng mga situ, mga sting cobra? Ay, maraming umiinom ng energy drink. Oh. May mahirap ba nagluluto? Ay, Marami. talagang sila yung pumipila dyan, Sir Jinky. Yun nga ang point ko. Kung 15,000 ang kinikita nila sa isang buwan, 180 a year, 28,000 lingid sa kanilang kaalaman, saan napupunta? Tubig, kape o siloto. Hindi nila Okay. napapansin, no? Pero kung Oo. iniipon na lang nila yun. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo kaya. O, sabihin na lang natin, wag na tanggalin lahat. Hatiin na lang natin. So naka-save man sila ng 14,000 a year. Correct. Pero, di ba yung Yossi,
malaking Hindi pagkunumpit nila mo, laki. nakikita yung bagay na yun, hindi nila kinikwenta yun eh. Oo, Yusek eh. oo. Iniisip nila yung Yung mga yung essentials upa. lang eh. Yes. Yung sabi Upa, lang nila, kuryente, upa, di ba? kuryente, ganyan eh. Oo. Hindi Buy pa kasama subscription. yun, yun nga, sinasabi ko sa yung 28,000, hindi pa po kasama yun. Tubig, kuryente, upa, allowance ng anak nila. Wala, hindi talaga magkakasya. Oo. Hindi, usually yan po kasi yung talagang binabudget eh, no? Yan yung nililista nila na kailangan nilang ipunin for a month. 'Di ba? Pero yung mga kinukuha lang nila basta sa bulsa nila, yung mga 10, pinambabayad, mga 20, 10-10, hindi nabibilang malaki. yun. Tatandaan Malaki. nyo po, ang bahay hindi po nasisira dahil sa bagyo. Nasisira yan dahil na inanay. Kaya nga rumurupok. Pero Sir Chinky, ano po yung mga karaniwang mga challenges? Yung kapag 'di ba, kagaya namin, nagpapaturo kami sa inyo kung paano ba 'yan. Paano magiging successful dyan sa Ipon Challenge? Ano po yung mga karaniwang challenges na naririnig nyo? Na nararanasan po ng mga sumasabak sa Ipon Challenge? Yun nga, sinabi ni Kuya Ar nga una magaling sa umpisa Pagkatapos yun, pangalawa, tinatamad na, hindi consistent. Or number 2, walang goal. Ningas kugon. Oo, yung walang goal, yung parang nag-ipon ka for the sake of, nakaipon ka, may general fund ka, may pera ka. Bigla na lang, may nag-iaya sa'yo, kain tayo sa labas, ay may ipon naman ako. O di ka, bili tayo ng ganito, ay may ipon naman ako. Travel tayo, may ipon naman ako. Kaya nga ipon, dapat meron siyang specific. Kaya nga kami, may ginagawa kami sa mga kaiponaryo namin, itong ipon Kaiponaryo? box. Uy, meron kami niyan sa Uy! church. Talaga? May Ipon box? Itong ipon box na ito po yung nakasulat, di ba? 20 pesos, di ba? Okay. Start ka sa 20, maliit lang. Shashadan mo siya dito, Yusek. Kung, Shashadan mo, pag naguhulog ka, kunyari, okay. 20, shashadan mo 5-20. Tapos dito, ilalagay mo yung barya, ilalagay mo yung papel dito sa loob. May lalagyan siya. wow, okay. Okay. So, kahit di mo nabubuksan to, malalaman mo na kung Monitor magkano. mo. And then number 2, bago mo lagyan, kailangan meron kang goal. specific saving for. Kung Okay. ito, pang cellphone lang. Pang travel lang. Pang education. Hindi mo pwedeng buksan to para sa ibang bagay. And no diversion of Nice. funds. Oo nga, no? Misappropriation ang tawag doon. Realignment. Oo. Hindi realign So, yung dito pondo. may saving date at saka spending date. 'Di ba? Kung kailan mo nag-umpisa, kailan mo siya bubuksan. Yun, nandito, talagang, kaya nga ito yung Ipon Challenge. Pag nabuo nila to, may 60,000 sila. Wow. Tapos dito sa likod, ito naman yung children's version. 2 times mo magagamit. Dito naman open. Okay. Wala siyang specific. Okay. So kailangan ang unang sikreto sa pag-iipon, dapat may specific goal in mind ka. Kung wala kang specific goal in mind, chances Wala. are magagamit mo sa mami-misappropriate mo siya. Ang pinag-uusapan natin diyan, Sir Chinky, pangkaraniwang tao o medyo maski paano may sinasabi sa buhay? Kasi ito lang yun, hindi kasi naintindihan ng konsepto ng pag-iipon. Kailangan kasi marami akong pera para mag-ipon. Hindi, ang konsepto ng pag-iipon is, kunyari, nag-umpisa ka kahit sa 20. 20 sa isang araw. Kahit ako, ordinaryong mamamayan, ako naniniwala ako kayang mag-ipon ng 20. O 10. 10 na lang. Sa 10 piso times 30 days, 300 a month. Maka-300 ka sa isang buwan. Anong sasabihin ng psychology mo? Ay, dating hindi nakakaipon Ay, kaya pala. Oh, tapos Kaya ko challenge pala. yung sarili niya niyan. Mas malaki pa. Exactly. So, ano na yung goal mo next? Hindi na 300. Magiging 500 na. Nung tinamaan mo na yung 5, ay, kaya ko pala. So, tapos next, 1,000. Kaya ko pala. Ganun din Kung tatanda, magbabalik tanaw tayo, Kuya R at saka Yusek Gades. Yung unang sweldo mo, napakaliit. Correct. Nangarap ka na lumaki sweldo mo. Totoo. Nung tinamahan mo na yung pangalawang malaking sweldo mo kumpara sa ano sinabi mo? Ay, kaya ko pala. Oh, pwede pa. Pataasin pa natin. Exactly. di ba nagigets nyo? Yung Apo, nagkakaroon ng yes. kaya ko pala mentality. Yun ang kagandahan ng disiplina ng pag-iipon. So nagkakaroon ka ng lumalakas ang lumalaki ang psychological wallet mo. Ang sa tingin kong mahirap lang dyan talaga yung kung paano ako magsisimula Kasi yun ang challenge di ba? Yung parang kaya ko ba to? Kaya ayaw mo magsimula. Pero pag nasimulan mo yan at sinunod mo lahat ng mga sinasabi ni Sir Chinky, discipline, consistency, di ba? Ano na yan mas madali na. Ililipat mo lang naman Talaga, alam mo, kasi minsan ang feeling kasi natin, pag nag-iipon tayo, nade-deprive tayo. Ang kailangan mo lang, ilipat mo lang. Kasi ikaw, dati, pag kumakain ka, bumibili ka, nag-iossi ka.
'Di ba? Yung parang may sense of fulfillment and satisfaction ka eh. Ngayon, hindi natin tanggalin yung sense of fulfillment and satisfaction. Ililipat lang natin. Imbis na ipambibisyo mo, ipangkakain mo, ilipat mo sa pag-iipon mo. Pag Correct. nakita mong lumalaki ang ipon mo, ano yung feeling mo? Alam na malungkot ka. Masaya. Exactly. May sense of fulfillment and satisfaction din. Nilipat mo lang. Mm-mm. Yun yung parang tinuturo ko sa mga iponaryo. Hindi kita parang pinagkakaitan na ikaw ay maging maligaya at matupad ang pangarap mo. Dito, nililipat lang natin. Pag naipon mo to, matutupad mo na talaga ang gusto mo at pangarap mo sa buhay. Ayun. Correct. Ang lit-lit nung box pero ang laki ng maituturo sa iyo eh, no? Correct. Kanina, Sir Chinky, yung success story na kinuwento nyo, bata yon, di ba? Ngayon may tanong dito, paano daw ba ituro sa mga bata yung pag-iipon? Kasi pag ganyan, parang hindi naman pinapansin ng mga bata yung ganyan di ba? Yeah, ako nagpapasalamat ako sa magulang ko na ang pinamana sa akin di pera dahil walang pinamana. Mhm. Alam mo, pinamana sa akin talaga yung mindset at saka disiplina sa pera eh. Nung simulat sa pool nung bata ako, again, ito, sasabihin ko, tinuro sa akin. Hindi porket tinuro sa akin, kailangan gawin nyo. Ang mindset sa akin, ever since when I was young, 50-25-25 ang budgeting formula ko. 50% 50. ipon, 25% negosyo, 25% lang pwede kong gastusin sa pera ko. Pag may piso ako, 50 ipon, 25 negosyo, 25 pang gastos. Gusto kong bumili ng pisong candy sa tindahan ni Aling Elsa. Oo, totoong pangalan, Aling Elsa. Oh. 4 na piso kailangan kitain ko, 2 piso, ipon, piso, pang negosyo, piso, pang gastos ko. Okay. Kung ang current lifestyle ko ngayon ay 100,000, kailangan kitain ko 400,000. Oh. 200,000 ipon, 100,000 negosyo, 100,000 pang gastos ko. Ever since I was young, ganun na ako mag-isip. 50% ipon, ano po? 25% business or investment, Okay. and 25% I can spend. At alam ko na iniisip ng karamihan ng tao, kung gagawin ko, hindi na kami mabubuhay. And ang good news, ito yung good news. Tinuro sa akin nung bata ako eh. Question, pag bata ka, may upa ka? Wala. Wala. Meron kang babayarang kuryente? Wala. Wala. Wala kang cost eh. Pwede yan sa bata. Maturuan nga. Di ba? Ang pinakamagandang ipamana sa anak ninyo ay ganitong mga values. Disiplina sa pera, Kasi no? kung Sir natuto JP? sila habang bata pa, katulad ko, yan ang minana ko eh. Kaya nga guminawa ang buhay ko eh. Hindi naman dahil malaki ang kita ko nung umpisa ko, maliit din eh. Pero marunong akong nga magpalago ng pera. Pera. Bago ako gumastos. Ang hinahabol ko, hindi kita para gumastos. Ang hinahabol ko, magkano kailangang maipon ko, maitabi ko sa negosyo bago ako gumastos. Oh. Yan talaga gusto kong ituro yan sa anak ko. Sir Chinky pahinga ako nung Mami, bibigyan ka din nito. ipon box na yan. Ituturo ko talaga yan sa anak ko pagkadating ko sa May bahay. tanong pa sana ako Oo. Paano kung dumating yung sitwasyon sa buhay na kailangan mong may pagkagastusan, hindi pwedeng galawin? Kaya nga itong ang pag-iipunan mo is emergency fund. Okay. Una. Emergency yan ang fund. pinakauna. Ang part na budget, sa budget, ang kailangan talaga, emergency. Okay. Oh. Kasi, itong nangyayari, pag wala tayong emergency fund, ano ba itong emergency fund? Ito yung buwan na sweldo at gastusin mo. Di ba? Para matustusan ang mga pangailangan mo. Ilang buwan? Mag-uumpisa ka sa 1 buwan. Pagkatapos next target mo, 3 buwan hanggang 6 na buwan. The more the merrier. Bakit natin kailangan nun? Just in case na mawala ng work, humina ang negosyo, meron kang pangtawid. Ito na yung PPP mo. Pangtawid Pamilya Program. Sa 3 hanggang 6 na buwan na hindi mo kailangan malugi. Hindi mo kailangan mangutang. Hindi Correct. mo kailangan ma-stress. Correct. Ang nangyayari po sa ating ngayon, kadalasan po, walang emergency fund. So paglabas ng sweldo, kulang. Hindi pa pwede sa savings Hindi, yan? pag kulang, anong gagawin? Utang. Yan, oo. Oh, pag Kadalasan bayad ng ganun utang, eh, di ba? no? Paglabas ng sweldo, bayad utang, kulang, utang, bayad utang, kulang, utang. Paikot-ikot lang. Ang tanong, kailan ba tayo makakawala? Nabaon ka na sa utang. Nabaon na. Kaya nga without yung knowing sinasabi ko naman na una, bawas. Ang pangalawang solusyon sa budget, Yusek, is Dagdag. dagdag. Dagdagan mo income mo. Alam mo, wag na tayo magbulaan dito. Kahit kung iisa lang ang source ng income mo ngayon, wala tayong pag-uusapan dito.
Hanap ka diskarte sa buhay, no? Oo, Sir Chinky. kailangan talaga, kunyari may trabaho ka, dapat may sideline ka. Ang pinakamagandang isang iponaryo na natulungan ko rin, yung pangalawang iponaryo, siya po ay nakikinig sa aking programa. Pagkatapos po, siya po isang SG. 9 to 4 ang pasok niya, 8 to 4 ang pasok niya. Security guard? Security guard. Pero from 4 o'clock, from 5 o'clock hanggang alas 10, ang cast driver siya. Oh, may iba siyang sideline, kaya nakakaipon din, no? Kaya ang ano namin, meron kaming tinuturo sa lahat ng mga iponaryo namin yung 3 sources ng income. Munggo, gulay, mangga. Munggo. Kung gusto mo talaga guminawa ang buhay mo, kailangan meron kang munggo income, gulay na income, mangga Income. Ang munggo, pag nagtanim ka, after few days token na, aanin ka na. Correct. Gulay 30 days eh. Lettuce 30 days yan eh. Mangga 7 taon. Oo. Bago umani, pero tuloy-tuloy yun. Mga investments, ganyan Exactly. po. So yung karamihan, yung gulay na income, sweldo mo, 15 at 30. So sa araw-araw, mag-isip ka rin ng pamamaraan para kumita. Yan ang tinatawag na munggo income. So mamili ka, either gamitin mo yung munggo income mo for your daily consumption or yung gulay mong income na monthly mo, yan ang for daily consumption. At yung isa, yan ang pang-i-invest mo sa mangga mo para sa future. Wow, grabe. Napakarami talaga mga words of wisdom ni Sir Yes. Chinky. Gustong-gusto pa namin dagdagan, kaya lang kulang na tayo sa oras, Sir Sana may Chinky. part two, Sana may ano? part 2 tayo. At dyan po, Bago tayo sorry. magbukas, bibigyan muna kayo ng libro. Yeah! Yun, yes. Gusto namin yan. Ay, wag niyo muna putulan. Bibigyan pa kami ng libro ni Sir Chinky. Ay ito na. Ito yung ipon box ni Yay! Thank you! Ito naman yung Diary of a Pulubi. Ayun. Yan. At syempre naman, yung Diary of a Yayamanin. O, di ba? Wow! Para back to back na. Gusto mo bang magnegosyo? O, ito Ay, din. oo. Sige. So, marami Ang pa. dami natin Ibibigay mga ko na libro. po sa inyo lahat to. Yay! Thank you Salamat, very Sir much. Chinky. Maraming Salamat. salamat po, Sir Chinky. At syempre dyan po, nagtatapos ang pinakaunang ang ating pagtatanghal ng ating programa ngayon. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas sa TV at syempre via Facebook Live sa Usapang Budget Natin page ng DBM. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Muli, maraming salamat, Sir Chinky. Nawa, marami po kayong napulot at natutunan sa aming mga itinampok sa ating programa ngayong gabing ito. Ako po naman si R. Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Usapang Budget Natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.